Hello! Magandang araw Pilipinas sa lahat ng mga OFW, mga palangga all over the world. This is your fair lady Maharlika. Sa lahat ng aking mga palanggang Chinese, di ba? Sa mga Filipino Chinese, Kung Hai Fatsoy. Okay? Dahil ngayon ay nagse-celebrate. Actually, ngayong araw ang ating mga palanggang Chinese. O, di ba? Mapagbintangan tayo na bayaran ng China, ay minabuti ko ng batiin natin ang ating mga palanggang nasa Pilipinas o nasa iba pang mga lugar. Alright? Ngayon, mga kababayan, dahil kay Attorney Glenn Chong, nag-usap pala kami, pinapabati din po kayo ni Attorney Glenn Chong at kasi ano yun feng shui expert yun. Dahil 20 years daw po ngayon or 20 years lunar years, okay? Lunar years ng ating mga palanggang Chinese. Kailangan daw pong baguhin nyo ang inyong mga disenyo ng inyong bahay. Mag-repaint kayo and para yung mga masasamang espiritu, let's say yung mga ahas na espiritu, matanggal. Kaya dapat kayo ay magpintura ng inyong mga kabahayan at syempre ay inyong alagaan ang inyong mga health, 'di ba? Kaya yung mga naniniwala sa feng shui at dito sa yun nga ngayong araw na ito is 20 years cycle daw ito ngayong 2024. Kaya naman palayasin niyo po lahat ang mga espiritong masasama, lalo na yung mga ahas na espiritu. Okay. So thank you for watching. Actually, yeah, I remember ang aking friend na si Maika, ayan, Filipino-Chinese yan, na na-meet ko sa Pilipinas during the campaign. Okay, Dok, so matindi ang ating mga eksplosibong pasabog today. At bago ang mga eksenang kaganapan, syempre i-promote muna natin ang SendWave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang Maharlika code para magkaroon ng $20 free credit kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, Canada, parts of UK, and of course, Germany. Okay. Unang pasabog. Ayan. Kung hi Fat Choy, ayan, dami nagbati. Okay, ano bang gusto niyo unang pasabog? Ate, sige, una muna natin yung Feb 25 rally sa Cebu. So mga kababayan, inaanyayahan namin kayo na ituloy-tuloy ang paghimagsik sa tunay na kalagayan ng ating bayan na tayo ay nasasadlak sa pulboronic government. So napag-alaman natin na ang ating mga puting ahas na natitira dyan na hindi pa nagugurgur ni Liza ay nababahala, naaalarma po sila sa darating na Feb 25 rally sa Cebu. Kaya naman, doon sa mga pupunta, okay, punta na kayo, yung mga malalapit doon sa Cebu, kasi ito po ang, again, ito ay hakbang ng mga maiisog like you and me. Hi Liz, you're there. Thank you so much, you're there. Si Ninita. Excuse me. Ngayon, alam nyo, inaalarma ni Lisa Smugs, ni Butod. Okay? Pinapaalarma ni Butod ang lahat ng mga sindikato, okay, ang mga sindikato na kaalyado niya, nakasabwat niya na nakikinabang sa gobyernong ito. Na nagmamatsyag po sila sa mga kilos ng mga taong bayan, kilos ng Duterte. Kaya dun po sa mga pupunta sa Cebu, mag-ingat din kayong lahat. At I don't think na pababayaan kayo ng mga matitinong men in uniform natin na magpapanatili ng peace and order during that time ng February 25. So gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto lang sabihin ng ating puting ahas na gumagawa, okay, ng plano si Liza Smugs kung paano i-counter itong panibagong pagtitipon, pagsama-sama ng mga maiisog para sabihin sa taong bayan kung ano talaga ang ginagawa ng gobyernong ito. So another issue, mga kababayan na nakarating sa atin, even yung mga tao ngayon na nakapaligid kay Kuting na
meron na pong not 50-50, siguro sa part natin 80%, 20% talaga na isinusuka na sila dahil nakikita nga yung rampant, 'di ba? Yung pagiging sugapa nila sa pangangamkam sa lahat ng ahensya ng bayan. So naaalarma po sila, baka mapatalsik na sila sooner. Okay? Yun ang kinababahala ni Lisa Smug. Siyempre, kapag nawala na sila sa power, which is dapat lang, dahil, again, sinungaling, di ba? Gagago sa Pilipino, betrayal of public trust, ginago nila yung Pilipino dahil sa what? Isa yan sa pagiging polboronic niya na gusto nilang pagtakpan at gusto nilang gurgurin ang issue na yan na ni-reveal na nga ni Pangulong Duterte. At syempre, una ako nag-reveal ng mga ganyan at it's good thing dahil confirmation ay galing kay Pangulong Duterte kaya naman ginigipit sila ngayon kasi nga naaalarma na talaga sila sa impact ninyo. 'Di ba? Kaya kailangan palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil effective tayo. Kaya ngayon po, nagre-recruit sila ng maraming trolls to attack Maharlika, to attack the Dutertes, and to attack Attorney Glenn Chong. Okay? Dahil may mga ginagamit si Lisa Smugs na mga tao, okay? Na mga tao actually para patahimikin yung mga taong critical sa kanila. Okay? Pinipilit nilang bayaran. But I know for a fact na ang isang kaalyado natin na si Attorney Glenn Chong ay hindi kayang bayaran hindi kayang bayaran ni Ahas sa labang ito. Hindi niya tayo iiwan. Sabi ni Winnie Eniko, sexy daw a catch. Oh, why not, diba? Thank you, Palangga. I would like to thank Remy and Lady Boss for these 2 M's. Okay. Okay. So, kagabi, purple tayo. Ngayon, green tayo, Palangga. Okay. Favorite color. Kape-kape para sa bayan. Fight for what is right. O, diba? Terno ko. Kulang na lang lipstick ko, green. Okay. So ngayon, mainit ang mga issue. Bago ako pumunta sa pinaka-highlight ng ating vlog, yung issue dito nga sa kay Teves. Di ba? Si Teves, mga kababayan, ay ginigipit talaga ng gobyernong ito. Di ba? Yung mga pagsangkot sa kanya kay Digamo and everything. So hanggang ngayon ay pinaka-cancel na nga o na-cancel na ba ang kanyang pasaporte dahil gusto talaga siyang gurgurin. Alam niyo, may nag-message sa akin. Nung kasagsagan, okay? Nung kasagsagan ng ni Teves, yung issue na yan, si Lisa din ang may gawa niyan. Sa lahat ng panggigipit sa mga politiko man o vlogger, si Botod lahat. Si Botod ang mga eksena. Dahil pagkaupo pa lang ni Botod, dahil siya ang presidente, de facto president nga, pagkaupo pa lang ni Botod, ay pinasilip na niya, okay? Sa Negros, okay? Ang isabong o yung mga illegal gambling, lahat, pati lottery, lahat doon. Kasi yun ang gusto ni Smugs, ni Butod, sa pakikipagsabuatan ni Milyonaryo, ni Tambaluslos, na kunin nila ang lahat ng negosyo sa isabong at loto, lahat ng gambling. Di ba, I think si Arnie Teves ay isa yan sa mga negosyo niya. So the reason why tinarget nila si Teves. So ang punot dulo talaga ng isyong Digamo at Teves na yan ay gusto ni Butod at ni Tambaluslos, kasama na siyempre si Kuting, na masolo nila ang pasugalan sa Negros. See? So yan po ang nakikita natin kasi ngayon, lahat ay gusto nilang itumba. And I hope sabi ko nga, tumayo kayo, mag-step up kayo, lahat ng mga maiisog, mag-step up kayo sa February 25, lalo na dyan sa Cebu. Kasi ang panggigipit sa akin, ang panggigipit sa mga Duterte, kay Pulong, kay Teves, lahat, kay Pangulo Duterte, kay Sara, ay isa po ang pattern yan. Si Butod. Lahat gusto nilang maghari at i-silence ang mga taong bayan. Tignan nyo yan. Kasi gusto kong i-promote itong third floor. Okay? Yung third floor vlog. I-follow nyo sila. Yung third floor
vlog nila Reformina, Purificacion at Pedroche kasi isa po sila sa mga biktima ni Butod. So kailangan nating iangat yung mga taong inapi ni Butod na ngayon kahit papaano tuluyan silang lumalaban. Okay, meron silang Facebook channel, YouTube channel, third floor Butod. So you just subscribe them, you help them, and para marinig nyo rin yung mga kwento nila kasi hindi lang pwedeng yun yung sa puting aslang natin. Dapat makarinig din kayo ng kwento ng mismong inapi ni Butod sa Presidential Communications Office. So yun po ang dapat magkapit-bisig tayo dahil isa ang kalaban natin. Ang target natin is ang ulo ng ahas. Di ba? Ang ulo ng ahas ay walang iba kundi si Butod na ginagamit ang pera ng taong bayan para lahat tayo patahimikin. Kaya naman itong parating na February 25 ay naghahanda na po sila para i-counter ito. Baka mag-rally-rally rin si Kuting. I'm not sure yet. Wala pang nakarating sa atin o wala pa silang mga bagong mga schedule. Third floor. Third floor. Ano siya? THI, third, as in third. So, mga kababayan, dahil nga galit na galit si Butod kay Tebes. Dahil in-reveal ni Tebes, 'di ba, na si Nolan, 'di ba, na si Bibot Nolan ay supplier di umano ni Kuting, okay, at ni Liza ng pulburon. I'll talk about Nolan. Ako si Nolan, na-meet ko yan sa Pilipinas. Ikukwento ko sa inyo. Pero magtataka ka, maganda ang pakikitungo ni Bibot sa akin. Wala po akong, hindi ko na-witness na siya ay may bitbit na pulburon. Basta ang na-witness ko lang na lagi siyang katabi ni Lisa Smugs. Okay, lagi siyang nakabuntot kay Lisa at magkaibigan naman talaga sila. Hindi ko alam yung knowledge ni Tebes na si Nolan ay nag-supply ng pulburon kay Lisa at kay Kuting. Pero ang masasabi ko lang sa kanya ay lagi talaga siya nakabuntot kay Lisa kasi siya dati ang nag-lead sa OFW group na kung saan dinisband na nila, wala na yon. Sabi ko nga, after the election ay tinapos na nila yung group dahil yun ang instruction ni Butod. Sorry na lang, goodbye na lang kayong mga OFW. Wala na silang pakialam sa iyo. So going back kay Nolan, may mga messages kami na binura niya na. So again, gusto ko lang linawin, gusto ko ibigay sa inyo ang pag-iisip. Okay? Tamang pag-iisip. Okay? Na itong mga kaibigan ni Lisa na dati kong ka-message ay, actually, ang tunay niyang pangalan ay si Jose Nolan, na pinagbubura nila yung message nila, yung mga message namin in the past. So magtatanong ka, bakit kaya nila pinagbubura? Ayan unsent to. Teka, pakita ko lang. Wala naman actually incriminating eh. Can you move a little bit? Okay? So mga palangga, ito mga unsent. Pakita ko lang, kumustahan lang naman kami. So marami yan, unsent. Okay? Sabi ko pa nga, nag-joke ako noon, June 7, Maharlika, sabi ko, kumusta ka na yata dito? Sabi ko, Maharlika is okay, bot. Thanks sa award. Yun, binigyan ako ng mga award ng mga papel-papel na parang congratulations, ek. So, wala akong masasabi kay Bibot na siya ay sangkot sa pulboroni kasi wala naman akong knowledge. Pero yun yung mga message na pinagbubura niya na. So, galing yun kay Kong Tebes. So, ngayon, gusto ko lang ipakita yung relationship ni Butod at saka ni Nolan. Okay? And even though may na-receive din tayong report galing sa ating puting ahas sa PDEA na talagang itong si Lisa Butod ay talagang sangkot siya sa mga illegal transaction pagdating po dito sa Pulboronic, katulad ni Mark Anthony Sayarot na nakawala dahil kaibigan nila at kasama nila sa kanilang mga state visit. At gusto ko lang iparating sa inyo mga kababayan na itong mga sindikatong kasabot ni Lisa ay pinapaalarma niya na rin para tutukan, siyempre ako. Alam niyo yun, tutukan ako. Dahil ako naman yung nagsimula ng mga eksena dito na nag-expose sa kanila. So, dun sa may bounty ang aking ulo, at hindi naman tayo natatakot sa mga yan kung lalaban sila ng sampalan or kurutan, but definitely, traidor tong mga to. Patraidor, gugurgurin at gugurgurin ka, gugurgurin nila ako pag nagkaroon po sila ng pagkakataon.
So the accusations of Tatay Digong is so very true, sabi ni Zeus Miranda. Okay? So mga palangga, gusto kong sanang iparating sa inyo na huwag kayo panghinaan ng loob. Okay? Dahil sa ngayon, nakikita ko, hindi na masyado kayong, yung iba, parang kinakalimutan nyo na ang issue sa PC, sa Lotto, at saka dito nga sa Pulburon. Kaya nga, siguro gagawa tayo ng campaign, okay, ng campaign na kung saan si Kuting ay magpa-drug test. Hindi lang si Kuting. Dahil nakarating din sa akin, mainit-init pa, na hindi lang si Kuting ang nagpupulburon. Ayon sa ating source, na si Sandro ay kailangan din magpa-test dahil maaaring siya ay pulboronic din dahil sa ginagawa niya dyan sa Kongreso na pagbibili ng mga kababaihan at pagbayad. You know that already in connection dun sa People's Initiative. 'Di ba? Yung party nila noong December na isa sa mga pasabog natin. Ayan si Sandro Marcos at saka si Tambaloslos na laging parang lutang kung magsalita. Dapat talaga i-drug test yung mga yan. Once and for all para mapatunayan, ipulboronic test sila para mapatunayan nila sa taong bayan na sila ay walang pulboronic sa kanilang system. Lalo na si Kuting. Kasi may mga nakakarating sa ating information na mga galing sa ating puting ahas sa PIDEA. Alright. Sabi ni Maximo, si Sandro ba at Dominic? Ewan ko palangga, hindi ko alam. Cotton Fin? Ayan. So, Cotton Fin, you're there? Okay? Ano sabi niya? Good morning ko from Texas. So, ako naman, Polvoron lover din yang si ni Fertiti. Ito na ang bagong pasabog. Mainit-init. Alam niyo ba? Tulpo, bago ka magpakitang gilas dyan, okay, na akala mo nagagaling-galingan ka, na pinangako mo sa taong bayan nung unang hearing dyan sa PCSO, na sinabi mo na gagastos ka ng sarili mong pera para ipa-forensic, okay, ang mga mga makina na ginamit, yung mga technology dyan sa PCSO, ipa-forensic mo ang mga, o ipa-imbestigahan mo yung mga taong pinanalo sa Lotto, yung mga loan bettors. Pero again, bigla kang ang tumiklop kasi ang tanong ng bayan, natanggap mo na ba ang 1 bilyon? Na ayon sa ating source, ay binabackdoor ka ni Lisa, ni Butod, at ni Mel Robles. Kaya all of a sudden, sa second hearing, alright, na nawala si Robles, bumait ka na. Okay? Hindi mo na in-insist yung sinasabi mong paiimbestigahan mo itong mga nanalo at ibabangga mo sa BIR, di ba? Yung mga nanalo, na kunyari si Pet, yung pinsan kunyari ni Robles, di ba? Ibabangga mo yung claim nilang panalo sa BIR kung nagbayad sila ng tax. Dapat hindi ka lang magtatapos sa pagbabangga ng BIR. Kasi mga kababayan, sa inyong kaalaman, ang BIR ay kasabwat din ni Butod at sila po yan ang nag-appoint niyan. So definitely kung anong utos ni Butod na doktorin ang mga BIR records ay kayang-kayang gawin. So Tulfo, gawin mo ang tama, but I doubt it. You know why, mga kababayan? A day before, nung second hearing ni Tulfo dyan sa Senado na kung saan hindi dumating si Robles, ayon sa ating source, mga kababayan, ay lumipad siya sa Japan. Okay? Lumipad si Melyonario sa Japan para what, mga kababayan? Para anong gawin niya doon? Magbitbit ng pera, magdeposito, pwedeng ganon. So ngayon, Tulfo, hinahamon kita. Rafi Tulfo. Ipatawag mo ang immigration, kung sino may patawag mo, pero lahat nga kasabwat nila yan dahil ang immigration is under the roof of Remulla. But sa inyong mga kaalaman, para sa inyong kaalaman mga kababayan, a day before po, ayon sa ating source o sa ating puting ahas, lumipad si Robles papuntang Japan. At kararating lang noong Pebrero 8.
Tanong, anong ginagawa ni Robles sa Japan? Nagdeposito ba siya ng pera? Nagbitbit ba siya ng mga pokpokita? Or whatsoever? Sino ang dinala niya doon? Ano ang misyon ni Robles bilang isang general manager ng PCSO? Tulfo, hinahamon kita. Dahil pag grandstanding ka, pabida ka lahat na naggagaling-galingan ka, di ba? Ikaw ang magaling dyan. O paimbestigahan ko, NBI, forensic, lahat ng mga ahensya, DICT, chuchu-chuchu, anuhin ko yan, ibabangga natin itong mga loan bettors, eklabush. Tapos biglang bumahag ang iyong maliit na pototoy o ang iyong maliit na itlog kasi laki din ni Kuting. Kasi nga ang question ng bayan, nabayaran ka na ba? Kayo ni Pimentel, natanggap nyo na ba ang bilyon? Bakit hindi mo ipatawag ang immigration? Ayan, tinutulungan na kita. Dahil ang yabang mo, Tulfo. 'Di ba? Alam mo na mayroong binili na 30 million worth na makina ang milyonaryo para doon nila lutuin, okay? Ang mga mananalo na mga loan bettors. Na-mention mo din yan sa unang hearing. Pero ngayon, bumahag na yung kasing liit ng butiki na jetlog mo. I challenge you, ipasumon mo, ipasupina mo ang immigration at alamin kung ano ang ginagawa ni Robles sa Japan for 1 week, mga kababayan. 1 week, kaya hindi siya naka-attend nung second hearing kasi pumunta ng Japan. Imagine niyo, gano'n na lang kayo babuyin, bastusin ang ating batas, ang ating konstitusyon. Ang ginawa ni Robles ay what? Nagkaroon ng proxy, okay? Na magre-represent sa kanya at doon sa second hearing na yun, kung napanood din nyo, di ba? Itinanggi na ng isa sa mga resource person doon na pwedeng distrong ka rin yung source code na pinag-uusapan doon ng general manager as assistant manager. Remember that? Nung second hearing, sinabi hindi kaya. So, naglaban bawi yung kanilang statement. Pero, nung first hearing, sinabi doon ng tiga DICT na yes, pwedeng manipulahin ni Robles at ng kanyang assistant manager. So, ikaw, Tulfo, kung tulugang para ka sa Pilipino, which is alam namin, okay, dahil para ka lang sa mga chismoso-chismosa, para ka lang sa views, para ka lang pagkitaan mo ang problema ng Pilipino, i-drag mo ang mga kahiyan ng bawat pamilya dyan sa iyong vlog. At nagamit mo nga sila at naging ganap ka ng senador at umasa sila na ikaw ay magiging what? Tagapagtanggol ng Pilipino dahil ang yabang mo sa iyong mga vlogs. Pero pagdating pala dyan sa Senado, ikaw ay isang bahag ang buntot, bahag ang pototoy na kasing laki ng butiki na katulad ni Kuting dahil kung ano yung tapang-tapangan mo na pakita, ganun din ang kaduwagan mo. Kaya nga ang tanong, sa ngalan ba ng 1 bilyong piso? Mga kababayan, sukang-suka na tayong lahat sa ginagawa ng gobyernong ito. Dahil gusto talaga kayong gawing mangmang, gusto kayong gawing polboronic, gusto nilang kunin lahat ng pera ninyo. Kayong mga OFW, lahat tayo actually, whether you are tendera, construction worker, lalo na sa Pilipinas, kayo po ang nagsasakripisyo. Imagine niyo ang general manager ng PCSO na si Milyonaryo. Nagsasarap ng bakasyon sa Japan. Kaya ang sagot ko, ano ginawa mo doon? Maliban sa pagtatransport ng kung ano man ang tinransport mo. Dahil yan ang sabi sa atin ng ating source. Anong ginawa mo sa Japan? February 8, mat-check yan ng immigration para mapatunayan dito kung tama yung sinasabi ng ating source. Kaya nga tinutulungan natin, dapat nga tayo ay katuwang para masusog ito mga buwakan ng inang ito. Pero habang tayo ay nagiging critical tayo sa gobyerno ni Butod, gusto nila tayong gurgurin lahat. Pero hindi sila magwawagi kasi mas marami tayo. At ikaw, milyonaryo, at ikaw, jowa ni Mel. Ayan, 'di ba? Yung si binanggit ni Lisa, yung Shay, yung pangalan ng asawa niya. Alam mo ba? Ayon sa aking puting ahas, na kaibigan ng pokpokita na idinala ni Robles. Ayon sa kanya, sa Raffles Makati, ang mga pokpokita po ay nanalo sa loto. In what way?
Paano to, Maharlika? Tingnan natin. Okay? Mga kababayan, sariwang-sariwang balita na gustong iparating sa inyo na itong si Langka, okay, na yung festlock niya ay parang kadkaran ng nyug maliban sa langka. Itong festlock ni Milyonaryo na parang ang kadkaran ng langka ay nakuha pang magpanalo ng mga pokpokita na girlaloo na dinadala po niya sa Raffles Residence dyan sa Makati, na kung saan po ang mga unit o na pinagdadalhan ng mga pokpokita na pinapanalo nila na kahit hindi tumataya sa loto. Imagine mo, kahit hindi ka tumaya, pag pokpokita ka lang na chumuchurba-churba ka, panalo ka na. Dahil dinadala nila at sinutsurba dyan sa Raffles Residence sa Makati. At ito po ang mga units na ito ay pagmamay-ari ng kaibigan ni Langka na mga Chinese na mga high roller. Okay? Yung mga big time. Okay? Hindi ko alam kung high roller lang ba o sindikato or what. You know? Hindi nabanggit dito. Pero dyan po, dinadala, ayon dito sa ating balita, Miss Maharlika, dyan po, dinadala. Okay? Na sabi niya, nahuli ko na nagdala. Ayan, baka mamagorgor to. Sabi, nahuli ko na nagdala ng mga pokpokita. Itong si GM. Okay? Hindi yan alam ng kanyang Diyosawa. O, alam mo na ngayon. O, puntahan mo yung Raffles. O, 'di ba? Alam niyo, sweet-sweetan kayo. Hindi kayo magiging masaya lang sa nakaw ng pera. Ibubukilya namin kayo dito. Dahil maraming puting asa nakakita sa inyo. Sabi niya, Miss Maharlika, gamit po yung mga high roller na mga Chinese. Ayan, dinadala po ang mga babae, mga pokpokita dito sa Raffles Residence. Actually, ang sabi ng ating dito, concerned citizen, actually, Miss Maharlika, barya lang po yung sa PCSO eh. Mas marami ang ninanakaw nila butod dyan sa Congress. Right? So, ngayon, Tulfo, challenge sa'yo, magpatawag ka sa susunod na hearing kung meron pa. Ewan ko, may susunod ba ng hearing? Tawagin mo ang immigration para pasinungalingan yung sinabi ng source ko na 1 week nagbakasyon si Robles sa Japan. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo? Mga taong gobyerno. Ano doon? Nagra-raffle sila doon sa Japan? Doon sila nagbibigay ng mga panalo? Doon sa ibang mga pokpokita din? Maliban sa Makati, tapos sa Japan, meron pa. So, eto yung ugat ng kahirapan nating lahat. Na ang PCSO, maliban pa sa nag-trending na nag-viral na 1.7 million na po yung video ni Lisa Smugs ni Botod na binati niya si Robles ng sama ng birthday greetings at sinabi niya sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Doon sa mga magagaling na kompositor ng kanta yung mga kabataan, baka gusto niyong gawa ng kanta yan, 'di ba? Ng yung milyonaryo. I-flash niyo yung mga pinagsasabi ni Lisa Smugs, gawin niyo ng mix niyo. Pwede maging kanta yan. Kasi may gumawa na ng kanta ng Tambalusos at saka Pulburon, 'di ba? Galingan niyo na doon sa band na 'yon. Mga gumawa nun. So ngayon mga kababayan, 1.7 million na yan, but dun pa lang sa TikTok ko. Wala pa yung iba pang mga yung iba pang mga social media account ng mga random vloggers or people na ini-echo nyo ito. Kaya ang laki po ninyong katuwang sa tungo sa laban na ito dahil galit na galit si Lisa Smugs na nagba-viral siya. Doon sa sama-sama tayong maging milyonaryo. At ako po ang nagbigay sa inyo niyan. Imagine niyo mga kababayan, that greetings ay for private consumption lang nila doon. So, inilik lang sa atin ng mga concerned na puting ahas na nandoon mismo sa birthday ni Langka. Imagine niyo, nandoon sila, nakikita nila harap-harapan kung paano binababoy, paano inuubos, paano kinakamkam ang pera. Dahil doon pa lang sa pag-birthday nitong Langka na ito, milyonaryo na ito, sa loob ng Malacanang ay paglalapastangan na sa pera ng bayan, sa property ng taong bayan. Sino si Robles para mag-party-party sa Malacanang? Siya lang naman ay, again, kasabwat ni Lisa Smugs sa mga Black Ops operation na pag-usapan namin ni Sasyan para sirain
tayong lahat. At ngayon, hindi pa nakontento sa pagpapanalo ng mga loan bettors, nagbabayad pa po ng pokpokitang mga girlaloo at dinadala nga sa Raffles Residences ayon sa ating source. Paano ko naman malalaman nun? Wala naman ako dyan sa Raffles, di ba? So gusto iparating sa inyo ng mga taong nakaka-witness ng mga kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Kaya nga ang kanilang sagot sa atin as bilang kritikal ay tirahin ng tirahin si Maharlika, tirahin ng tirahin si Glenn Chong, tirahin ng tirahin ng mga Duterte kasi nga apektado sila. The question, open your minds. 'Di ba? In-expose ko rin sa inyo na nagbabayad sila ng mga TikTokers na mga bagets. Yung mga bata, 18 yung mga bagets pa. Di pa nga yung botante. Diyan sa TikTok, para sabihin na si Romualdez ay ganito, magaling, si Kuting ay ganito, maganda ang ginagawa. Yan po, diyan na pupunta ang pera ng bayan para pagtakpan ang itong mga isyong ito dito sa loan better sa PCSO. At ngayon, may dalawa na namang nananalo. Yun, babanggitin natin yan doon sa ating mga nagbabagang, mga umaapoy na balitang may twist. Mamaya yan after dito. Nagustuhan niyo ba yun? Mga palangga? So anyway, so going back sa issue natin, so ito mga kababayan ay patuloy na nag-hunt sila ngayon o nagre-recruit ng mga trolls and even mga firms, mga troll farms, okay, para kontrolin nila yung narrative na you forget about the issue ng loan better nang sama-sama tayo maging milyonaryo na pagiging pulboronic ni Kuting. Kasi itong tatlong issue na ito actually at itong pagbabayad sa mga kongresista para doon sa People's Initiative at itong sa ICC, ito yung mga top issue na makakapagbagsak kay Kuting Jr. Actually, makakapagbagsak kay Butod. Dahil nga si Kuting Jr. ay sunod-sunuran nga lang yan. Mismo na ang kapatid niyang si Amy Marcos na nagsabi na siya ay napapaligiran ng mga demonyo. So, ibig sabihin, siya ay, nagpapatukso sa mga demonyo. So, gusto nila yung mga nakapaligid kay Lisa Smugs, kay Butod, na mga oligarchs, na mga sindikato, mga pulboronic, yung mga pinalaya nila, mga smugglers, sila ang kalaban natin. At ako po ang target nila. Dahil ako ang isa sa pinakamaingay dito. And I have to thank Pangulong Duterte na nakumpirma niya yung ating mga revelasyon. At nagiging powerful ang ating boses kasi hindi na lang ito hearsay lang. Okay? May mga personalidad katulad ng former president na hindi magsasalita yan kung wala siyang personal knowledge about it. So dahil lumalakas ang mga maharlikang Pilipino, from start nung August of 2022, di ba? Ang iba sa inyo, hindi naniwala. Ang sabi ninyo, ay, nabayaran lang si Marlica, hindi lang napagbigyan ng pwesto. At hanggang ngayon, yan pa rin yung mga paninira nila sa akin na ako po ay hindi nabigyan ng pwesto, kaya ako nagsasalita. Ulitin ko muli, hindi ako qualified at hindi ako nag-apply. So, paano ako magiging bitter na hindi ako nabigyan ng pwesto kung hindi ako nag-apply. Kasi kung nag-apply ako, taliwas sa mga sinasabi nila, sana inilabas na ni Lisa yung application ko na ako ay nag-apply for that position for whatever. Pero dahil nga, mga kababayan, super powerful na ang ating laban ngayon at nahuhubaran na sila, unti-unti na yung mga korupsyon sa PPA, yung korupsyon sa PAGCOR, korupsyon sa Bureau of Customs, korupsyon sa BIR, lahat ng korupsyon sa Malacanang, pagtatarantado sa mga empleyado, hinuhubad na natin, pinapakita na sa inyo, the reason why gusto nila tayong targetin, tinatarget na nga tayo, gusto akong gurgurin at iba pa. Kasi nga effective at totoo. Kasi mga kababayan, kung hindi effective at hindi totoo ang mga sinasabi ko simula noong 2022, kung ito'y mga kasinungalingan lang, bakit si Pangulong Duterte, mag-aayon ba yun sa isang Maharlika na, uy, narinig niya kay Maharlika, ganito, ganyan? Hindi man ganun ang presidente. May intel sila. Ganon din si Teves. Congressman yan eh. May intel sila, may mga tao sila sa likod. Bago ko pa nga siguro bitawan yung aking mga expose dito na si Robles ay nagpapanalo ng mga pokpokita
pera ninyo binibigay sa mga pokpokita, I'm sorry doon ha, kayo ay naging kasangkapan nila, kasabwat nila. Okay? I'm sorry sa inyo, baka nagtatrabaho lang kayo, but you are part of the problem. The moment na nagpapagamit kayo sa ngalan ng salapi, pera namin yan. Nagpapakasarap kayo dyan sa raffles, pera ng bayan yan. Nabubusog nga ang inyong mga pamilya, nabubusog ang inyong mga kipailabong ng jotdog. Buti sana kung jumbo, kung cocktail lang. Di ba? Kung cocktail lang, Diyos ko po, hindi man lang umabot, di ba? At mga kuluntoy at mga kulubot, my God, kadiri, okay? Sabi nga ni Puso, oh my God, kadire. Kadire, okay? So ngayon, Dave, Timplon Nuevo, thank you palangga. Hunger for power, Smugs, kasi walang-wala sa buhay, kam-kam. Okay? Sabi ni Higi Rossi. Ayun na nga, mga palangga. Yes, doon sa aking mga, ano tawag dito? Sa aking mga moderators. Thank you. Actually, hindi ko na nga matandaan kayo kung sino kayo mga, yung iba sa inyo, baka may moderators tayong kalaban ng bayan, ha? Yung mga palangga ko dyan, make sure. Alright? Ano yan? Bigas nga. Ano sabi ni Amelia Cruzada? Bigas nga na 865 pesos. Ngayon ay 1,350 na. Yun na nga pala. Alam niyo naman lahat yan na nagtataasan na ang mga presyo. Okay? Okay. Kaya nga hindi ako tumataya sa loto. Yes, Tulfo, magpa-lie detector ka kung nakatanggap ba kayo ng 1 billion. Di ba yan palaging binabanggit kapag may hearing sa Senado? Oo nga, magpa-lie detector ka. So, mabalik tayo dito sa issue ni Milyonaryo, mga kababayan. Ito na po, dito na pupunta ang inyong pera. Okay? Baka napunta sa Japan, hindi natin di ba may sinabi ako sa inyo last year na may nag-send sa atin, mga kababayan, may video yun na ipinakita ko sa inyo, na nasa airport si Milyonaryo, papunta rin siya ng Japan. At hindi na siya sa Japan pumupunta siya sa Europa. Kaya nga, di ba, I challenge, sino na ba i-challenge natin, mga palangga? Putang ina, lahat sila magkakasabwat. Kaya nga walang laban ng Pilipino. Saan natin, sabi nga Titeves, saan daw ba irereklamo ang presidenteng polboronic? Di sa inyo. Sa taong bayan. Sino ang pwedeng magpatalsik sa taong yan na polboronic? Kasi kasabot niya yung DOJ. Siya ang nag-appoint yan eh. Kasabot niya PIDEA, si Lasso. Okay? Na, na kasabot din sa mga polboronic. Yan nga, si Lasso ang nagpalaya kay Sayarot. Nasangkot doon sa tuneladang pulburon na na-intercept papuntang Australia. Wala nang kakampi ang bayan. Sino mag-iimbestiga dyan? DOJ, immigration hawak nila. Lahat hawak nila. Even dyan sa Korte Suprema, tinakot-takot ni Tambaluslos yan, mga justices dyan, remember that? Sino nakakampi ng Pilipino? Sabi nga ni Teve, saan tayo magsusumbong kung pulboronic? Kaya dapat pumunta kayo dun sa mga nakakalapit dun sa Cebu, doon, pumunta kayo sa 25 kasi yan po ay kinatatakutan o naaalarma ang gobyerno dyan. Baka tuloy-tuluyan na silang ma-kick out. Kasi yung mga taong matitino na men in uniform ay nakikita po kung gaano kahayop si Butod. Nakikita ng men in uniform, even mga PSG, yung mga PSC, okay, na mga nakapaligid sa kanila ay nakikita kung paano sigaw-sigawan ni Smugs o ni Butod si Pulboronic Kuting. So nag-aantay na lang siguro ng tamang panahon yan. Yung mga tagapagtanggol na lang nila ngayon, itong si Browner Au-Au, si Au-Au Browner, at itong si Ana Corda. Ito yung mga hawak sa liig ni Lisa Smugs. Di ba? Dumidila sa kipailabum yan para manatili sa pwesto. So yung mga kakampi natin na men in uniform, hindi yung mga chief. Sila yung mga nakamonitor sa galawan ng Butod. Imagine nyo lahat sinusuppress. Lahat ng empleyado sa gobyerno, ulit-ulitin ko, gustong hawakan nila ang mga Facebook page. And that is dictatorship. At tinatanggal ang mga taong nasa gobyerno kapag napagtripan lang na, ikaw, Rod, dati ka kay Vic Rodriguez, ikaw yata natitira pang in-appoint or something. Ikaw, dati ka kay Pangulong Duterte. So,
paano, ulit-ulitin natin, paano magfa-function ng tama ang flow ng ating mga government transactions, Social Security, GSIS, dyan sa Malacanang. Lahat corrupt. You know, madagdag ko lang sa SSS, na pinagtatanggal din yung mga nakapwesto na dyan for so many years, for 20 years, 24 years, mga directors. Yan ang aking natanggap ko sa email ko, na pinagtitripan itong mga directors ng Social Security, na they've been there for so many years sa buhay nila na nagtrabaho, pero dahil itong mga bagong appoint ni Lisa Smugs, di Butod, ay basta-basta na lang pong tinatanggal yung mga directors dyan sa SSS. Hindi lang yan. Sabi ko nga mga palangga, hindi pa dumarating sa atin yung iba pang mga reports ng mga puting ahas natin. Imagine nyo kung isa-isahin natin yan. Right? Ronti Palangga, nako, thank you so much, you're here. Sky Azuri, you're here. So ngayon, itong issue dito, kaya kay Langka, na yung kanyang FESLAC ay mukhang kadkara ng niyog. Patuloy po silang nang mimic up ng mga girl lalo para ilagay diyan sa raffles para tsuktsak chenes ng kaniyang mga padrino at padrina. Pang-aapi sa kababaihan yan. Sino din sa Senado ang naglalaban? Si Ontiveros. Ontiveros, ikaw. Imbestigahan mo to. Di ba? Lagi kang maepal sa buhay na pinaglalaban mo ang human rights, ang pang-aapi sa kababaihan. Sumabay ka kay Tulfo. I-check nyo sa raffles kung sino ang mga, wag na lang natin tawagin pukpukita, kawawa naman, mga biktima. Mga kababaihang inapi. Pero kasi once na inapi ka, ibig sabihin, it's against your will eh. Diba? Pag against your will, pwede kang mag-file ng case. Pero you tolerate na pumapasok ka sa ganong klaseng mundo, hindi ka inapi. Kasi sa halip, naging part ka ng problem. Dahil nga yung mga pera sa bayan, pera ng loto, pera ng mga mananaya, napupunta sa inyo. Imagine nyo, kayo umaasa kayong manalo sa loto dahil gusto nyo maging mayaman. Hindi naman kayo mananalo. Kasi nga, ang nananalo, mga kamag-anak, isa yan sa mga in-expose ni Raffy Tulfo, pero wala nang follow-up. So hanggang sa umpisa lang siya, kasi nga, after that hearing, nung nagtapang-tapangan siya, natuwa na nga tayo dahil bidabidaan siya doon. Oh wow, baka ito'y mahubaran na kung sino ito mga loan bettors. Pero, di ba, after few days, bago ulit mag-hearing, di ba, in-expose ko sa inyo na bina-backdoor siya. Kinakausap siya ni Butod na wag nang ipitin ito si Mel Robles, si Langka, dyan sa PCSO. See? Nagkamali ba ako? Tapos nung second hearing, wala na. Yung pala, lumipad na si Langka sa Japan. So resign Kuting Jr., sabi ni Palangga. Nasa shopping na family ni, mas shopping ng family ni Tulfo, sabi ni Maria Socorro Mejia. Hello Palangga. You know what? Ikaw, sa Raffy Tulfo, ang dami mo ng pera dahil sa pag-exploit mo sa mga problema ng mga Pilipino, yung buhay nila, pinagkaperahan mo na sila. Dapat nga ipagtanggol mo eh. Dahil ito yung mga pumupunta sa show mo na inaapi talaga, pinagkikitaan mo lang. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung may kakilala ako, may kaibigan ako, na lumapit sa kanila, ang issue is, may problema sa kanyang contractor. Ano ang sabi ng team mo, Tulfo? Ay, hindi nyo itatakil yan. Ayaw. Although pinangako nyo yun eh. Okay? Pinangako nyo sa kliyente nyo. Wala naman na yung kaso doon sa kanila. Okay? Hindi naman siguro mapapahamak yung kaibigan ko kasi hindi naman siya. But anyway, sige, ganito na lang. Kasi ayokong mapahamak yung mga taong walang kinalaman, na hindi naman ako nanghingi ng sa kanya ng permiso. Pero ganito na lang. Tulfo, di ba ayaw niyong i-ere yung mga problema ng mga lumalapit sa inyo kapag ang mga nakakabangga medyo may mga sinasabing tao. When I say may sinasabi, kahit papaano, may kakayahan, may pera kahit papaano, may millions. Okay?
Ayaw niyong i-ere, ayaw mo, Tulfo, ayaw ng team mo, i-ere diyan sa iyong Tulfo whatever show na 'yan. Kasi ang sabi ninyo, ito mga kababayan, hindi po kasi magba-viral 'yan. Imagine niyo mga kababayan, alam niyo na ngayon. Ang sabi ng team ni Tulfo, hindi po kasi magba-viral yung ganyang issue. Ang gusto ni Tulfo na isama diyan, yung nagtsutsuk-tsaka na nahuli ni mister, nahuli ng pinsan, naggaganituhan, naggaganon. So yan ang gusto niya para pagtatawanan itong mga kawawang mga Pilipino na nasadlak na nga sa ganoong karimlang buhay. Ganong klase ng status ng buhay sa mga mga squatters area. Okay, makahirap. Yun naman ang number one victim eh. Yun ang ginagamit. So, doon pa lang, hindi si Tulfo para sa katarungan. Kasi humihingi ng hustisya yung taong gustong ipadinig yung kanyang hinaing dito sa contractor na ito. Pero ayaw ni Tulfo kasi nga, hindi magba-viral. Diba? So, ano ang silbi ni Tulfo dyan sa Senado? Hindi siya para sa Pilipino, hindi siya boses ninyo. Kasi kung totoong boses ninyo si Tulfo, mga kababayan, na kayo ay Tulfonatics pa rin, kung totoong boses nyo siya, dito pa lang sa unang hearing, pangalawang hearing, sa PCSO, hinubaran niya na at binokelya niya sa inyo na binabackdoor siya ni Botod at ni Milyonaryo. Ibig sabihin, pinakikiusapan siya na huwag silang puruhan sa what? Sa ngalan ng 1 bilyon? Kasi yun ang nakarating sa atin eh. Kaya tinatanong ko kay Tulfo, natanggap mo ba? Pumayag ka ba? Natanggapin ang 1 bilyon? Kasi wala ka eh. Wala ka na, after all. Wala ka nang binatbat. Puro ka kasinungalingan. Kaya nga ulit-ulitin ko, challenge ka namin, ipatawag mo. Ipaano mo yung immigration? Ha? Ipasapina mo at sa susunod ng hearing, alamin mo bakit 1 linggong namalagi si Robles sa Japan. Ano ang misyon niya? Nagbobola din ba ng loto doon? Nagpanalo doon? Ano yung misyon niya? Meron ba siyang charity doon? Kasi ang misyon ng PCSO ay magbigay ng mga libreng konsultasyon, mga ayuda, mga tulong para sa mga nangangailangan. Ano ginagawa niya sa Japan? Tulfo, at ipa-surveillance mo ang Raffles. Anong ginagawa ng mga kababaihan na nagrurumbo sila doon sa Raffles residences na yon based sa ating informant? Ito ba ang pinagkakabala nila? Sa daming issue na kinaharap ng PCSO para patunayan nila kung sino, patunayan kung sino itong mga loan bettors na sinasabi mo po, Tulfo, galing na rin sa nganga bells mo na itong mga nanalo na ito ay mga may nagsabi sa'yo na kamag-anak ni Langka o ni Milyonaryo. Tapos second hearing, mga palangga, hindi niya na-mention na ang mga nanalong loan bettors ay kamag-anak ni Robles. Kaya nga sabi ko, baka kamag-anak pa ni Butod yan, ang mga nananalo. You know what? Kung gusto nilang maging transparent sa Pilipino, lahat sila dyan sa Senado, mga kababayan, lahat, wala tayong i-exempt. Ipatawag talaga ang mga totoo, mga totoo, yung mga dummy o mga loan bettors. Pasuot sila ng maskara kung gusto nilang, ayaw nilang malaman nila, gusto nilang iprotektahan yung identity. Kasi sa cross-examination, alam mo, ganito yan, sa korte man o sa investigasyon ng Senado, kapag ang tao, kinross-exam mo, nanalo siya, let's say ako, nanalo kunyari ako, ikaw, Miss Maharlika, na kunyari, nanalo ka daw, yes, nanalo ako, kunyari, September ako nanalo, nanalo ako kasi nung bago ako tumaya, tinayan ko yung numero ng birthday ko, 0921, tadada. So, eto. So, actually, tumaya ako dito sa Mandaluyong, di ba? Doon sa loob ng Mandaluyong, kung saan ang tinayaan ko ay si Botod, kunyari. Di ba? So, kahit pa ikot-ikutin ka ng magtatanong sa'yo, mga palangga, if it's personal knowledge, personal experience, kahit takpan mo pa, kahit balutin mo pa ang magiging mga resource person na sila ang nanalo, malalaman ng taong bayan na sila ay talagang nanalo sa loto base sa kanilang mga sagot. Marlika, kailan ka nanalo? Tumaya ako sa Mandaluyong. Okay? Ang bumandara doon, isang ahas na teller na si Butod.
Nakita ko yung kanyang, ang kanyang tiyan ay busyad, ang kanyang mata ay luwa, mga ganon, di ba? Maalala mo kung sinong tinayan mo. Luya. Tapos ang kanyang skin ay, parang mga ahas na nagpapalit ng balat. Tapos, habang bumibili ako ng lotto ticket, ganon si Gaga, so doon ako bumili sa outlet na yon. So anong ginawa mo, Maharlika, nung nalaman mo na ikaw ay nanalo? Ay syempre, tumalon-talon ako ng bonggang-bongga. Tanungin mo ako, anong ginawa mo? Ano ang first thing na ginawa mo nung nalaman mo na ang number mo 09212222 ay nanalo? Eh di kinausap ko yung jowa kong Brusco o mga ganon, di ba? So madali mong ma-explain yun. Pag kinross exam ka, tapos anong ginawa mo? Okay. So pumunta ako sa Lotto outlet, sa PCSO pala, pumunta ako, tapos nandoon si Robles, ang sabi ni Robles, magpalit ka ng damit. 'Di ba? Para hindi ka makilala. Pero ang totoo, yung mga nanalo doon, ninakaw nila yung mga pictures nga doon sa clothing company para i-edit-edit. So bakit, Tulfo, ayaw mong ipatawag yung mga nanalo para i-cross-exam dyan? You know what I mean? Sabi ni Sense Slapper, accurate ang physical description. Di ba? Kasi, lalo na pag fresh pa ang nangyayari. Kung mga isang taon, makakalimutan mo. Well, kung panalo ka sa Lotto, hindi mo makakalimutan yung date na yan kasi yun ang mga tatandaan mo. So, yung mga circumstantial events ng buhay mo, okay? Lalo na yung mga fresh na nangyari, maaalala mo yun. December, yung nanalo, hindi mo makalimutan. Ako, alam ko kung ano yung mga pangyayari ng mga taong involved sa corruption noong December. Alam ko yung mga taong nakausap ko. Alam ko yung mga sinasabi nila. Kahit lasingin mo ko, di ba, sasagot pa rin ako ng tama. Yun at yun ang sasabihin ko sa'yo. Kasi nagsasabi tayo ng totoo. Kasi narinig natin, naranasan natin, na-experience natin. So bakit hindi dinadrag ni Tulfo itong mga loan bettors na ito? Kasi nga, sinabihan na siya ni Butod at ni Langka na wag nang i-drag ang PCSO. Kasi nga, ang question again, nabayaran ka na ba ng 1 bilyon, Tulfo? See? Nakakaawa talaga kayo. Ngayon, yung mga humihingi ng tulong, di ba? Hindi na kayo makahingi ng 50,000 dyan sa PCSO. Wala daw pera. Yun ang mga nagre-report sa akin na nagme-message. Hindi nila alam, sa akin sila nangingi ng tulong. Ano man ibigay ko sa inyo palangga? Wala naman ako sa gobyerno. Diba? I tried my best na mailapit sa mga taong natitira na lang, nakakilala ko. Alam mo, ang daming lumalapit sa akin. I'm sorry, hindi ko kayo kayang tulungan. Ito yung isa sa frustration ko. Na all I thought, nung sinuportahan ko itong buwaka ng inang Butod, Mudlo, itong kuting na ito, akala ko makakatulong ako sa inyo para i-relay ang mga problema nyo na mabilis. Pero di ba, June pa lang, ay dinisband na nila, dinistrap nila, pinutol na nila ang mga communication namin, particularly yung sa OFW. That, isa yan sa mga reason kung bakit critical ako sa buwaka ng inang pulboronic government na ito. Isa sa reason kung bakit critical ako ay nakikipagsabuatan sila sa smuggler. Isa sa mga dahilan kung bakit critical ako, hindi dahil gusto ko mag-ambassador, kundi nakikipagsabuatan sila sa Kaysayarot. Pinalalabas pa nila sa kulungan ang mga non-bailable cases. Aside from that, isinasama pa nila sa kanilang mga travel abroad. Yan ang ikinagagalit ko. Dahil yan ay pagtatraidor sa bayan. Panglilin lang sa ating lahat. Kaya samahan ninyo ang rally dyan sa February 25 na kinatatakutan at inaalarmahan ni Lisa Smugs. At sana tuloy-tuloy na ito hanggang makarating kayo ng national. Mas powerful po kayo. Kayong mga OFW, kausapin niyo yung mga anak ninyo na makialam sa problema ng bayan. Dahil kayo po ang magbebenepisyo kapag nanalo tayo na mapaalis natin ang pulboronic. Papayag ba kayo na ang pulboron ay nilalako na lang sa mga pintuan ninyo? Ang pulburong ito, ibang klaseng pulburon, ang sisira sa buhay ng mga apo nyo, mga anak ninyo, at magiging what na tayo? Sabi ko nga, hindi lang third world country.
baka mabura na tayo. Baka maging zombie na. Dahil ang mga bata, 3-5 na lang ang pulburon. Ito yung pina-fight natin. Alam ko mahirap ang laban. Mahirap kalabanin ang mga sindikato. Mahirap kalabanin ang mga pulboronic katulad ni Kuting. Kasi kaya nilang i-twist ang katotohanan. Kaya nilang i-shutdown ang mga Facebook page. Kaya nilang i-shutdown ang mga mainstream media. Kaya sabi ko sa Lisa, oras na lumabas ang video mo in connection sa mga issue na yan, hindi pa tamang panahon mga palangga. Lalo kang isusuka ng taong bayan. Sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon na maipi-play ang audio video na yon. Yes, may hawak ba ako? Yes. Pero, aantayin natin ang signal ng author nun. I mean, yung talagang may hawak nun. Kasi kailangan nating respetuhin at protektahan kasi nasa Pilipinas siya. Itong may hawak na to, nasa Pilipinas pa. Natatakot po siya sa kanyang buhay. Ako, kung ako tatanungin nyo, gigil na ako. Kung pwede ko lang sabihin sa inyong lahat. Yung ebidensya ko sa Okada, kinakausap ko na nga, yung nadodoon si Lisa Smugs, na may ebidensya tayo. Gigil na ako. Gusto ko nang ipakita sa inyo. Yung mga hamon nyo sa akin, ipakita ko ng lahat. Kung ako lang ang masusunod, mga kababayan, ipakita ko sa inyo lahat right there and then. Pero kailangan kong sundin yung may hawak talaga nun, yung original. Kasi nagtitiwala, ayaw natin silang magurgur. Dahil yan ang susunod na gagawin. Imagine niyo kung ilalabas ko yung video ni Lisa, audio video niya na nasa akin. Tapos yung tao nasa loob pa ng Malacanang, ma-identify niya. Anong kahinatnan ng taong ito? Dahil hawak niya ang kapangyarihan. E di gugurgurin nila palangga. Sa tingin mo ba dadalhin ng konsensya ko yon? Na itong aking source, ginurgor dahil in-expose ko nang hindi niya sinabi sa akin na hindi niya ako pinayagan? Sinasabi ko lang. Para umikot ang tumbong ni Lisa. Matatapos ka rin. Papantay rin ang paa mo, Lisa. Lahat ng kababuyan mo, lahat ng pangangamkam mo, lahat ng pagdidikta mo, lahat ng pang-aapi mo sa men and women in uniform, sa mga taong nasa PCSO, Presidential Communications dyan, sa mga Malacanang, sa mga empleyado, lahat ng pang-aapi mo, ibabalik lahat sa'yo yan. Karma ang tawag dyan. At people's voice, people's power, ika nga. Anyway, mga palangga, everyday ay talagang may mga naririnig tayo o may mga nakakarating sa ating malungkot na pangyayari. Kasi malungkot naman talaga ang issue ngayon sa Pilipinas, ang buhay sa Pilipinas, dahil hindi na kayo nakakakain ng maayos, hindi kayo nabibigyan ng proper treatment sa healthcare and everything. Everyday, paulit-ulit na lang natin yan. Kaya kailangan ng boses ninyo. At least man lang, ilaban nyo yung natitirang buhay nyo. Isa lang naman ang buhay natin eh. Ilaban ninyo. Once na may mga panawagan na magtipon-tipon, maging part kayo. Kasi the more na marami tayo, ito, baka maulit. Diba? Sabi nga ni Pangulong Duterte at ni Pulong at ni Baste, baka ikaw Kuting, danasin mo ang dinanas ng tatay mo. At I can feel it, malapit na. Sana tama yung bolang kristal ko ngayon. Sana malapit na dahil sukang-suka na po even ang mga empleyado sa loob ng Malacanang sa ginagawa ni Botod. Si Botod ay presidente ng Pilipinas, hindi si Kuting. Dahil si Kuting ay isang bangag lamang na ang hobby ay magpulburon. Binukailan na yan ni Pangulong Duterte. By the way, mga kababayan, Garen Mijares, party sa Pearl Farm. Sinabi ko yan kagabi. Diba? Abangan niyo po ang ating Balitang May Twist. Mamaya na yan, magkakape-kape lang ako at doon tayo mag-e-enjoy. Dahil yun ay medyo hindi masyadong galit na galit si Lola mo. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Thank you, Palangga. Thank you. Lalaban tayo hanggang mapantay ang paa ni Smugs at ni Botod.